Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria, Gratia Plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin kong sumapit sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. At sa atin pong technical side, nariyan po ang ating magiting Engineer Marlon San Diego at ang ating magandang lalaking production assistant si Brother John Gutierrez. Wala po yung aking partner na si Brother John Albert Gales dahil girlfriend niya ang nagbe-birthday ngayon, kaya umabsent. Yung kanyang fiancé. Happy birthday kay Jane Silungan mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Okay? So ngayon pong linggong ito mga kapanalig ay mayroon dakilang pagdiriwang sa ating Santa Iglesia Katolika at ito'y walang iba kundi ang Solemnity of the Corpus Christi. Yun pong pagdiriwang natin, pagsamba natin sa ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at alak. The body and blood of our Savior Jesus Christ. Kaya nga meron tayong kanta, O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Napakagandang awit sapagkat dito pinapakita natin yung ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at ng alak. Kaya nga sa ating pananampalataya mga kapanalig, according po sa ating Compendium, Catechism of the Catholic Church number 274, ang sabi po, paano inilalarawan ng Eucharistia ang buhay na ito sa buhay ng simbahan. Ang sabi po ay, ang Eucharistia ay ang bukal at tugatog ng buhay Kristiyano. Ganap na natutupad sa Eucharistia ang nakapagbabanal na kaloob ng Diyos para sa atin at ang ating pagsamba sa Kanya. Dito rin napapaloob ang lahat ng espiritual na kabutihan ng simbahan, si Kristo mismo, na siya ang ating Paskwa. Gayon din ang pakikibahagi sa buhay ng Diyos. At ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos ay parehong ipinahihiwatig at pinagiging totoo ng Eucharistia. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, tayo'y nakikisa sa liturhiya ng langit at ngayon pa man ay natitikman na natin ang buhay na walang hanggan. Ay bay, napakasarap pala. Pag tayo ho pala'y dumadalo ng sakripisyo ng misa, ng banal na misa, tayo daw po ay, dito pa lang sa daigdig na to, natitikman na natin ang buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat para sa ating mga Katoliko, sa ating pananampalataya, ang Eucharistia ay ang bukal, the source, at ang tugatog ng buhay Kristiyano and the summit of our Christian life. Kaya wag po tayong papalso sa pagdalo ng misa sapagkat nakikibahagi tayo sa selebrasyon doon sa langit pero dito pa lang sa lupa ay natitikman na natin ang buhay na walang hanggan. Kaya tama yung isang kanta may langit din sa lupa na di nakikita. Kita nyo? Maraming mga anggulo na makapagpapalakas ng ating pananampalataya. Di ba, Brother Philip Cesar Herrera, isang lay minister dyan po sa Diocese of Imus. Shout out kay Brother Armando Nordan. Ganon din po kay Brother Mario at Sister Analisa Pamintuan Garcia. Magandang buhay po sa inyo. Siyempre ang ating mahal na si Kuya Arthur Ketua ng HN Nueva Ecija Diocese of Cabanatuan. Nariyan din ang mahal nating kaibigan Brother Mel Garcia ng Lipa, Batangas at ang ating mahal na Sister Kapanalig Miriam Chan nanonood po sa atin. Ayan. Okay. So mga kapanalig, ngayon pong solemnity ng Corpus Christi,
di ba doon sa kinanta kong O Sacrament Most Holy, meron pa tayong isang kinakanta pagka meron pong exposition ng Holy Eucharist. Doon po sa sasagawa natin ng exposition, nakalagay siya sa monstrance, yung Tartum Ergo, di ba? At ang ibig sabihin nito ay so greatly the sacrament. Ito po ay expression of adoration. Kaya yun pong kantang Tantum Ergo, hindi ho natin dapat na ginagawang biro yan, ano? Sapagkat ito ay expression of adoration. Naalala ko last time meron tayong nakita sa Facebook na isang musician, ano? Ito kilala sa Facebook, pero ginagawa niya ng katatawanan itong Tartum Ergo. Ito po ay likha ni Saint Thomas Aquinas, ama ng simbahan. Kaya ito ay nagsimula noong 1264, nung likhain nito ni Saint Thomas Aquinas. Kaya wag ho nating gawing katatawanan o gawin nating biruan itong pagkanta natin ng Tantum Ergo, no? Sapagkat ulitin ko, ito po ay pagpapahayag natin ng pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at alak. Ngayon, sa ating pananampalataya, dapat din po nating maintindihan bakit natin pinahahalagahan ang dakilang pagdiriwang na ito. Kung atin pong titingnan ang ating Catechism of the Catholic Church, no? Sa kanyang number 101, ang sabi po ay sa kanyang Catechism number 1374. Tingnan po natin yung 1374. Anong sabi? Sa kabanal-banalang sakramento ng Eucharistia ay narurong tunay, totoo at sustansyal ay katawan at dugo, taglay ang kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, kaya ang buong Kristo. Ang presensya na ito ay tinatawag na totoo, hindi pansarili lamang, sapagkat ang ibang presensya ay real, totoo din. Ang kanyang presensya ay higit sapagkat sustansyal. At dahil dito, si Kristo, Diyos at tao, ay lubusang nagiging presente or umiiral. So, sa ating pananampalataya, loud and clear, tinuturo ng Catechism of the Catholic Church, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body, blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, and substantially contained. Kaya ang kanyang presence tinatawag na real or totoo. Hindi ho ito isang simbolo lamang. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa ating pananampalataya bilang Katoliko, napaka-importante po na alam natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. So this Sunday, no, kung meron tayong mga tinatawag na prosesyon ng Holy Eucharist, nakalagay sa monstrance yan, dadaan sa harap natin, magpakita po tayo ng kaukulang external na pagrespeto, pagsamba sa ating Panginoong Yesus sa anyo ng tinapay. Tayo'y luluhod, yung hindi makaluluhod, yumuko at magbigay ng pagpupugay ng pagsamba. Ngayon, yung ibang sekta, tatawanan tayo. Kasi sa ating official teaching, sabi, sa banal na sakramento, nariyan ang buong body and blood, no? Soul and divinity ng ating Panginoon. Ito ay totoo, yung kanyang lahat ng substance ay nandoon, contained, at kaya nga siya na totoong tao at totoong Diyos ay kasama natin in actual presence doon po sa tinapay. Pero tatawanan tayo ng ibang sekta. Hindi lang tayo tatawanan, tayo pa'y kukutsain. Bakit? Sapagkat sasabihin nila, yan ay turo lamang ninyong mga Katoliko, turo lamang ng inyong simbahan. Pero kung tatanungin natin yung aking ipinaliwanag, according to the Catechism of the Catholic Church, number 1374, meron po ba tayong biblical basis nito? Meron po ba tayong paghahanguan sa Bible na pagpapatunay na itong ating sinasambang tinapay o ostya ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo? Pinakamainam po mga kapanalig, basahin po natin ang source natin, ang ating referensya sa Biblia, kung ito ba ay totoong katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y nakasaad sa Ebanghelyo ni Juan,
chapter 6, verse 35 at yung verse 51. Basahin ko po sa inyo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan." Sabi yun ng Catechism of the Catholic Church, Brother Francisco Aldiger, kay Sister Jarin Adriano, at kay Brother Dante Plavier Carbonel. Shout out din kay Ronabet Nanandiego. Shout out din po sa ating mahal na Brother Rocky Banga, no? Banga, at siyempre yung ating partner si Brother Albert Gales na nakikinig at nanonood sa atin. Sabi ng Catechism, ulitin ko po, Catechism of the Catholic Church, number 1374, ang buong si Jesus ay naroon sa anyong tinapay. Sabi ng mga protestante, hindi totoo yan, turo lang ninyo yan. Kinuha po natin ang ebidensya sa Juan chapter 6, verse 35 at verse 51. Sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang tinapay ay ang aking katawan." Ano daw po yung tinapay? Aking katawan. Sino yon? Maliwanag. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na naging tao ay nasa tinapay. Hindi po ito symbolical. This is not symbolically. Hindi po ito metaphorically. Hindi ito katang-isip. Hindi ito kwento. Ito po ay totoong substantially contained. Yan po ang ating pananampalataya. Kaya sa solemnity ito, sa linggong ito ng Corpus Christi, kinakailangan po na tayo ay sumamba sa ating Panginoon, na pinaniniwalaan natin ang kanyang real presence ay nariyan, pero nagdudulot ito ng iskandalo sa mga hindi sumasampalataya, sa mga kaibayo natin, sa mga protestante, sa mga, anong tinatawag natin? Fundamentalista. Kaya kung titingnan natin ang Gospel of St. John, chapter 6, basahin natin ang buo, nariyan ng patutuo, nagpapatibay sa aral ng simbahan 1374, si Jesus ay nasa anyong tinapay. So dahil ngayon po ay dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, Corpus Christi, tayo po ay nagpapaliwanag, hindi po symbolical, hindi rin po metaphorically or katang-isip lang o kwento, kundi substantially po contained ang buong Panginoong Hesus sa anyo ng tinapay. Ito po ay isang declaration ng real presence ni Jesus, lalo na pag meron tayong mga prosesyon ng Eucharistia, kaya kailangan tayong sumamba. Pinaliwanag na natin yung ating source sa Catechism number 1374 ng Catholic Church. And then dito po sa mga iba pang bahagi, no, yung pinaka-biblical foundation, yung ating Panginoon, yung God's flesh among us. Sa Last Supper po, ang Panginoong Hesukristo, He instituted the sacrament of Eucharist. At sa mismong salita ng Panginoon, sa huling hapunan ay hindi natin pwedeng tutulan ito. Sinabi niya sa Matthew chapter 26 verse 26, "Take this and eat. This is my body." And then ang sabi niya sa Luke chapter 22 verse 20, kinuha niya ang saro at ang sabi niya, "This is the cup of the new covenant. This is my blood." Ano? This is my blood. This is the new covenant. Meaning to say, ang simbahan, ang Santa Iglesia Katolika, hindi po ini-interpret ang Matthew 26:26 at San Luke chapter 22 verse 20 na symbolic, kundi ito po'y tinatanggap buong-buo ng Santa Iglesia Katolika mula sa salita ni Jesus na tunay niyang katawan at tunay niyang
dugo. At ito'y pinagtitibay sa John chapter 6 verse 55. For my flesh is true food, and my blood is true drink. So these words, mga kapanalig, were so scandalous, naiiskandalo ang marami, ang mga protestante. Pero itong iskandalong ito, hindi ho bago. Ang iskandalong ito nung sinabi ni Jesus, for my flesh is true food and my blood is true drink sa John 6:55. Yung iskandalong ito, nagsimula pa po yan mismo sa Panginoon nung siya'y nangaral. Pag tinignan natin yung John chapter 6 verse 66, look at the number. John 6:66. Medyo skandaloso doon pa lang sa chapter at saka sa talata, 666. Ano nangyari doon? Nung sinabi ni Jesus, for my flesh is true food and my blood is true drink, ang nangyari, these words were so scandalous that many of his disciples left him. Umalis. Iniwan siya. Tinalikuran siya. At yung iskandalong iyon, hindi matanggap nung kanyang mga followers, nung kanyang mga supporters, nung kanyang mga tagasunod, kanyang mga alagad. Sa John 6:66, iniwan siya. Ano nangyari, mga kapanalig? Hindi naniwala sa salita niya . At yon, hanggang ngayon, nagtatransmit yon sa mga protestante. Pag sinabi nating, this is the body of Christ, yung tinapay, di sila naniniwala. So wala silang kaibahan dun sa mga unang na iskandalo na tumalikod kay Jesus sa John 6:66. Wala ho silang kaibahan doon. Alam niyo ang description doon sa John 6:66? Mga alagad ng Panginoon yon. Mga tagasunod ng Panginoon yon. Pero nung sinabi ng Panginoon doon sa John 6:55, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin, nag-alisan po sila. Iniwan po nila si Jesus. Kaya pag pinag-usapan natin yung official teaching of the church sa number 1374 ng Catechism, sinasabi doon, binibigyan ng emphasis, ang tinapay ay hindi simbolo, kundi naroon ang buong essence, nandun ang buong substance rather, ng ating Panginoon. Yan po ay may batayan sa Bible. At binigay ko sa inyo yan. Diba? In-institute ni Jesus yan bago sa patayin, bago siya hinuli. Nasa kalagayan sa Matthew chapter 26, pwede niyong basahin yung buong chapter. He instituted the sacrament of the Holy Eucharist. At kaya natin sinasabing hindi ito symbolic lamang katulad ng turo ng mga pastor, ng mga ministro, sapagkat salita mismo ni Jesus ang nagsasabing, ang tinapay ay ang aking katawan. Ang tinapay ay aking katawan. Sa John chapter 6 verse 51. So, kung ikukumpara natin, sino paniniwalaan nyo? Yung turo ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga protestanting sumulpot? O yung turo, salita mismo ng Panginoong Hesus? Kaya ang Santa Iglesia Katolika, tinanggap yung salita ni Jesus na in a literal manner, literal way. Kasi yun ang dapat. Yun ang totoo. Kaya nga niya, ipinaglaban na dapat ang tao tanggapin siya, kainin siya, no? Sapagkat tandaan natin ang kwento ng tao, Tandaan natin ang kwento ng sangkatauhan. Saan unang nagkasala ang tao? Ang tao ay unang nagkasala dahil sa pagkain. Recorded yan, Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Saan po nagkamali ang tao? Saan nagkasala ang tao? Saan nahiwalay ang tao sa Diyos? Dahil sa pagkain. Huwag na huwag mong kakainin yon, mamamatay ka. Kaya ho, sa
tagpo sa kwento ng buhay natin sa daigdig na ito, nagkasala ang unang mga magulang dahil sa pagkain. Paano ni-restore ng tagapagligtas yung relasyon ng Diyos at ng tao? Ito po yung kanyang sinabi sa John chapter 6, verse 53 to 54. Sinabi ni Jesus, sino nagsalita? Hindi ho pastor, hindi ministro, hindi obispo, hindi ho santo papa. Sino nagsalita? Si Jesus. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Nung sinabi ito ni Jesus na ating Panginoon, nag-react ang crowd, nag-react ang mga sumusunod sa Kanya. Paano natin kakainin ang Kanyang laman? Paano natin iinumin ang Kanyang dugo? Literal kasing iniisip nila, yung flesh. Tingnan nyo yung kamay niyo, yung braso niyo, subukan yung kagatin kainin. Anong tawag sa inyo? Di cannibal. Inumin ang Kanyang dugo. Ay baka kung uso na siguro si Dracula nung panahon na yun, baka isipin ng mga tao, gusto pa tayo maging Dracula, maging vampira. Ano ang ginawa ng Panginoon? Doon sa sinabi niyang ang tinapay ay kanyang laman, ang alak ay kanyang dugo. Nung itinatag niya ang sakramento ng misa o ng Eucharistia, yung Matthew chapter 26, verse 26 to 28, kinuha niya yung tinapay at sinabi niya, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot si Jesus ng kopa at nagpasalamat sa Diyos, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. So yung question ng mga tao, paano natin kakainin yung kanyang laman? Paano natin kakainin yung iinumin yung kanyang dugo? Ipinakita ng Panginoon sa manner ng tinapay at ng alak. Doon po sa Last Supper. Dinampot niya ang tinapay. Ano ang deklarasyon niya? Dinampot ang tinapay, ito ang aking katawan. So pwede pala natin kainin ang kanyang katawan sa anyo ng tinapay. Dinampot niya yung kopa ng alak, ito ang aking dugo. So pwede pala nating tanggapin o inumin ang kanyang dugo sa anyo ng alak. Pwede po bang mangyari yon? Alak at saka tinapay, katawan at magiging dugo? Pwede pong mangyari. Bakit? Marcos chapter 10 verse 27. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya nga dun sa tagpo ng panunukso ng demonyo kay Jesus nung siya po'y nag-aayuno, dun po sa Mateo 4:3, di ba may conversation sila doon? Anong sabi ng demonyo? Dumating ang dyablo, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Alam niyo yung demonyo naniniwala, kaya niya challenge si Lord na yung mga bato kayang gawing tinapay ng ating Panginoon. Pero sapagkat iyon ay panunukso, hindi yun ginawa ng ating Panginoon. Pero kung titingnan natin ng John chapter 2 sa wedding at the Cana, yung tubig ay ginawang napakasarap na alak. Just imagine, tubig, hindi dumaan sa proseso, naging napakasarap na alak. Bakit? Tama yung sinabi ni Jesus sa Marcos 10:27, sapagkat walang imposible sa Diyos. Kaya nung dinampot niya ang tinapay sa Last Supper, nung tinanggap niya, tinaas niya yung kopa ng alak, sabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, tanggapin ninyo ito. At sa bahagi ng Juan, sa 6:48,
maliwanag na sinabi ni Jesus, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang tao nagkasala, nahiwalay sa Diyos dahil sa pagkain. Ang tao ni-restore ng tagapagligtas ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Sa kasalanan pumasok sa pagkain pumasok ang kasalanan, namatay ang tao. Sa pagkain pumapasok ang buhay na walang hanggan. At yan ay hindi po itinuro ng kung sino man. Itinuro ito mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Pag hindi ka naniwala, wala kang pinagkaiba doon sa mga alagad ni Jesus na tumalikod sa kanya, nakalagay sa Juan chapter 6 verse 66. Tandaan niyo po yan. Kayo ay mabibilang dun sa number 666. Bukod po sa Catechism of the Catholic Church, bukod po sa mga referensya nating patibay sa Bible, meron din pong mga theological foundation ang ating pananampalatayang ito. Nako, nakalimutan ko, wala nga pala sasagot sa akin. Wala si Brother John Albert Gales sapagkat nag-attend ng birthday ng kanyang fiancé. Yan, si Jane Silungan ng Bulacan. Happy birthday. So, ang inyo pong lingkod, ang kasama ninyo sa buong panahon na ito ng ating programang Apolohetika, sumasahing papawid sa radyo ng simbahan sa loob ng 18 taon. Brother Marco Evangelista po. Huwag ko kayong magsasawang samahan ako every Sunday sapagkat ito po ang ating misyon, no? Ang evangelization natin sa pamamagitan ng ating radyo ng simbahan Veritas 846. Siyempre, bukod sa ating Diyos, pinagpapasalamatan natin. Salamat din po sa management, yung ating nagretirong Pangulo, Father Anton Pascual, at ngayon, ang ating incumbent president ng Radio Veritas, Father Roy Billen. Salamat po. At sa ating mahal na station manager, Madam Risa Mendoza. Of course, ngayong linggong ito, kasama natin ang ating production assistant na magandang lalaki, si Brother Jan Gutierrez. Brother Jan, sino yung ating nawala si Engineer Marlon San Diego? Pakilagay naman yung pangalan ng ating technician, baka bigla akong patayan yan ng sound. Si Jimmy Francisco. Ayan, Jimmy. Nice meeting you. Hindi pa tayo masyadong magkapambuno eh. Salamat sa Diyos, Jimmy, nandiyan ka ha. Okay. So mga kapanalig, atin pong binibigyang paglilinaw, meron tayong Catechism of the Catholic Church, no? Sa ating pananampalataya 1374 na ang ating Panginoong Hesukristo sa banal na sakramento ay talagang nariyan, body and blood, kasama ang kanyang soul and divinity, nandyan nakakontain na yung kanyang substance, buong buo, ang Diyos na naging tao, nasa tinapay, yung tinatanggap natin tuwing misa. Meron din po tayong matibay na batayan sa Bible. Binigay ko sa inyo ang mga talata at hindi pwedeng pasubalian yan ng kahit sino. Mateo chapter 26 verse 26 at sa mga susunod na talata. Sinabi niya rin yan sa Luke 22:20 at sinabi niya sa John 6:55, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ngayon, bukod sa Catechism, bukod sa Bible, meron din tayong theological foundation. Yung tinatawag na miracle of transubstantiation. Real presence more than a symbol. Sabi po ng ating Council of Trent, Session 13, Chapter 4, this Holy Council teaches, by the consecration of the bread and wine, a change is brought about, which the Catholic Church most aptly calls transubstantiation. Yan. Yun pong tinapay, pagkatapos po ng tinatawag nating consecration, no, ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang katotohanan, mga kapanalig. At itong Eucharist as sacrifice and communion, hindi lamang po ito
isang ordinaryong pagkain. Hindi lang natin to tinatanggap bilang pagkain. Ito po ay tinatawag na representation of Calvary. No? Representation of Calvary. Sabi ng Luke 22:19, "This is my body which is given for you." Kaya nga ho sa ating pananampalataya, sabi po ng Catechism of the Catholic Church number 1341, no? 1341. Okay, basahin ko para mas klaro tayo dahil nakadepende tayo sa official teaching ng ating Santa Iglesia Katolika. 1341. Ayan, buklatin natin itong Catechism. 1341. Anong sabi dito? Sa utos ni Jesus na ulitin ang kanyang mga gawa at salita hanggang sa kanyang pagdating. Ang basis po natin, 1 Corinthians 11:26. Hinihingi, hindi lamang alalahanin si Jesus at ang kanyang ginawa. Hinihingi ang pagdiriwang na liturhiko sa mga apostol at ng kanilang mga kahalili ng alaala ni Kristo ng kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pamamagitan sa Ama. So, the command of Jesus to repeat His actions and words until He comes. Yun po ang matibay na sinasampalatayanan natin. Kaya, meron tayong pagdiriwang in a daily or in a weekly basis sa ating Santa Iglesia Katolika. Na napakalayo po doon sa mga gawain ng ibang sekta. Pagka kayo umattend sa ibang relihiyon, sa ibang simbahan, meron silang tinatawag na fellowship, may prayer meeting. But take note, wala po silang celebration ng Eucharist. Merong mga pagsamba, may mga pamamahayag, pero wala silang celebration ng Eucharist. Meron sila once a year. Yung Santa Cena sa Iglesia ni Cristo 1914. Meron akong na-attend na kasal. Natatawa ako. Hi, 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 hi. Hindi ko maitago talaga sa sarili ko kasi yung pastor, kumuha sa bag niya ng, magbabangkit ako ng produkto at least para lang sa pinag-uusapan natin. Magic Flakes. Kumuha ng Magic Flakes. Tapos, kinracks na gano'n, pinagputol-putol. Yun ang binigay dun sa mga ikinasal niya at sinabi niya, nilagyan niya ng kaunting ritual, ito daw yung katawan ng Panginoon. Just imagine, yung Magic Flakes na nabibili kasabay ng kalaban ng Skyflakes yata yan na? Sa mga tindahan, pinagputol-putol, binigay dun sa ikinasal, iyon daw ang katawan ni Jesus. Sa proseso ng lumang tipan, ang tinapay, walang libadura Hindi dapat katulad nung nakikita natin sa mga tindahan na mga flakes na ganyan. Di ba? So, doon pa lang mayroon ng sabit May sabit na. Di ba? Sa mga minamahal kong kapanalig, sa aking pinaliliwanag, theologically speaking, ang Eucharistia, hindi lamang po ito pagkain, no? Ito po ay tunay na paggunita natin, representation sa Calvary. Di ba? Sapagkat sinasabi nga po na ating pananampalataya, ulitin ko dito sa Catechism of the Catholic Church, number 1366 naman. Basahin natin. 1366. Anong sabi ng ating Catechism? Kaya, ang Eucharistia ay isang sakripisyo sapagkat pinaiiral, pinagiging present, ang sakripisyo ng krus. Yayamang ito'y ala-alan yon at ikinakapit ang bunga. Kaya nga ang sakripisyo ni Kristo at ang sakripisyo ng Eucharistia ay iisang sakripisyo lamang. Iisa lamang biktima na inihandog ngayon sa pamamagitan ng mga pari ang inihandog sa krus. Ang pagkakaiba lamang ay ang paraan ng paghahandog. Sa sakripisyong makadiyos na ginaganap sa misa, ang mismong Kristo na naghandog ng sarili ng minsanan sa paraang madugo sa altar ng krus ay nananatili pa at inihahandog sa isang paraang hindi madugo. So yung ating isinasagawang sakripisyo sa altar, ang tawag po diyan ay unbloody sacrifice, no? Unbloody sacrifice.
Pero yung nangyari doon sa krus, yun mismo yung bloody sacrifice. Kaya mga kapanalig, tandaan natin ang mga attacker ng simbahan, no? Gumagamit sila ng mga ilang bahagi sa Bible at binabatikos nila ang ating practice, ang ating celebration, ang ating sakramento. Ano yung kanilang basis? Yung Hebreo chapter 7 verse 27. Hebreo chapter 9 verse 12. Yung Hebreo chapter 10 verse 12. Anong sabi ng Hebreo chapter 10 verse 12? Ngunit si Kristo minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Hebreo chapter 10 verse 18. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Sabi ng mga protestante, narinig na ninyo? Nabasa ba ninyo yung Bible? But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, there is no longer any need to sacrifice for sins. Ano ba ang tawag ng mga Katoliko sa misa? Sacrifice of the Mass. Walang alam. Naniwala sa mga turo ng pastor. Hindi nagbusisi. Hindi nag-research sa official teaching ng simbahang Katolika. Ano ang sabi ng official teaching? Yung inyong referensya sa Hebreo chapter 12 or chapter 10 verse 18 at verse 12, there is no longer any need to sacrifice for sins. Yung anyong sinasabi nila, pag binasa natin ng buo ito, ay yung anyo ng pagpako sa krus doon sa Kalbaryo. Yung Eucharistia ay sakripisyo, iisang biktima, si Jesus, sa anyo ng tinapay. At ang nagtatag mismo nito, mismong ang Panginoong Hesukristo. Kaya wala hong contradiction. Nagkakaroon lang po ng contradiction o nakukonfuse lang sapagkat mali ang pag-deliver, ang pag-intindi ng mga tagapagturong protestante. Kaya sabi ng Catechism of the Catholic Church, number 1365, because it is the memorial of Christ Passover, the Eucharist is also a sacrifice. Sakripisyo ang tawag sa misa, hindi dahil inuulit natin ang madugong paraan ng kamatayan ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Mismong ang katawan ng Panginoon sa anyong tinapay ay ang mismong katawan ng Panginoon na ipinako sa krus. Ngunit ang kaibahan, yung celebration natin, ang tawag natin dyan ay unbloody sacrifice. At merong tagubilin, si Apostol Pablo, di ba? Sa unang Korinto, chapter 11, basahin nyo, chapter 11, verse 23 to 26. Sabi ni Apostol Pablo doon, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon. Ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Di ba? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Take note. Anong sabi ng ating Apostol Pablo? Sinabi mismo ng Panginoong Yesus, turo na tinanggap niya, tuwing kakain kayo ng tinapay, iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ano ba yung kamatayan ng Panginoon? Sakripisyo! Anong ginagawa natin? Ipinapahayag natin ng sakripisyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. In what manner? Tanggapin ninyo ang tinapay, tanggapin ninyo ang dugo, sapagkat ang tinapay ay ang aking katawan, ang dugo ay ang aking, ang alak ay aking dugo. So yun po mga kapanalig. Kahit yan ay halungkatin natin sa Bible, ay makikita natin ang katotohanan ng ating
pananampalataya. Okay, mga kapanalig, nasa last part na po tayo, last quarter ng ating programa. At tulad po ng aking sinasabi, hinahango natin sa Bible, hinahango natin sa official teaching of the church, ng Catholic Church, at syempre meron po tayong mga theological basis sa ating pananampalataya. Hindi po yan pinulot sa isang gabi lamang, pinaniwalaan na agad natin. No? Tandaan ninyo, yung turo na tinanggap ni Apostol Pablo, nakalagay sa 1 Corinthians 11:23-26. Si Jesus at ang Apostol Pablo natin, hindi naman nagpang-abot yan. Pero sabi ni Apostol Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon. Nung gabi, bago siya pinagkanulo, dinampot niya ang tinapay, sabi, ito ang aking katawan. Dinampot niya ang kopa ng alak, ito ang aking dugo. At sabi ni Apostol Pablo, galing kay Jesus, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Dumating na ba si Jesus? Hindi pa naman So, until now, patuloy tayong nagpapahayag ng kanyang kamatayan. At tuwing tayo po ay nakikibahagi sa banal na misa, number 1, tumatanggap po tayo sa aral na binigay ng Panginoon. Number 2, sumusunod po tayo sa utos ng Panginoong Hesus. Gawin ninyo ito. Hindi po yan pakiusap. Mandate po yan. Gawin ninyo ito. Number 3, ginugunita natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo. Di ba? And number 4, nagpapahayag tayo ng kanyang kamatayan, ng kanyang sakripisyo. Sinabi niya yan, ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, ang practice na ito, mga kapanalig, ay tunay namang ginawa ng mga unang Kristiyano, ng mga unang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Hindi po sila naglubay. Anong ibig sabihin hindi sila naglubay? Simula na nga Panginoon ay umakyat sa langit. Ano ang naging practice ng mga Kristiyano sa kanilang pagsasama-sama? Basahin ko po, Gawa chapter 2, verse 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Anong ginawa ng mga unang Kristiyano? Nagsasama-sama bilang magkakapatid, nagpipira-piraso ng tinapay. Alam niyo yung misa, yung Eucharistia, ang tawag din po dyan ng ating simbahan ay breaking of the bread. Ano yan? Itinuro ng mga apostol. Kaya ang sabi ng Gawa 2:42, na natili sila sa itinuro ng mga apostol. Tingnan ninyo ngayon ang iba't ibang simbahan. Anong simbahan lamang ang merong celebration ng breaking of the bread? In a Sunday basis, every week. Wag na yung araw-araw. Only the Roman Catholic Church, the Catholic Church. Yan ang isang patutuo na ang simbahang ito hindi lamang universal. Ito ay apostolic, nanatili sa itinuro ng mga apostol. Gawa chapter 2 verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Kita nyo? Daily basis, sila'y nagtitipon, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Bakit sa kanilang mga tahanan? Kasi during sa panahon na yon, hindi pa naman sila pwedeng magkaroon ng mga ritual practices sa loob ng templo, 'di ba? Kasi hindi pa naman po ganoon kalaganap ang ating pananampalataya o pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga mga minamahal kong kapanalig, ngayon pong dakilang kapistahan, solemnity ng Corpus Christi, tindigan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong magpapadala sa mga maling katuruan, sa mga masasarap na salita ng mga pastor na nagsasabing simbolo lang yan, di totoo yan. Huwag kayong makibahagi dyan. Huwag tayong tumulad dun sa mga 666. Huwag tayong sumama doon, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo'y nananatili sa anyo ng tinapay. Hindi ho yan maaaring mawala. Hindi ho yan maaaring mapukaw. Bakit? Sapagkat si Jesus mismo
ang nagtatag nito. At kailan ito itinatag ni Jesus? Noong Huwebes Santo, noong gabi na siya'y ipinagkanulo. Tinatag niya ang huling hapunan. At tatandaan nyo, ang lagi kong sinasabi, ang Eucharistia, ang Misa, ay ang bukal at tugatog ng buhay Kristiyano. The summit, no? The summit, the source of our Christian life. Okay? So, mga kapanalig, ang ating Diyos ay Diyos na nagbibigay ng pagkain. Siya ay Diyos na nagpapakain. Hindi siya yung Diyos na hinahandugan natin ng pagkain. Di ba, nung mga unang panahon, maraming mga practices noon, mga kulto, mga simbahan, sila ay nagbibigay, naghahandog ng pagkain sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung mga primitive religions across the cultures, ginagawa yan ng mga tao noon. Nag-o-offer ng mga animal, precious object, pati nga buhay ng tao, inaalay nila as bloody sacrifice. Bakit? To please their God. Upang sila'y proteksyonan ang kanilang mga tribo. Lalong-lalo na kung bago sila lalaban ng mga digmaan, sila'y naghahandog. Yung mga nagkakatay, lalo na yung mga manok-manok, kinakatay, no? Pinapadugo ang tinatawag dyan. At tatandaan natin, pagka meron mga pag-aani noon, ganyan ang ginagawa ng mga unang tao noon. Bakit? Kasi daw, baka mag-tantrum yung kanilang Diyos-Diyosan, no? Na parang bata, baka hindi sila magustuhan, ay baka magtampo sa kanila, merong mga salot na darating sa kanilang buhay. So, kailangan nila ng suhol para manahimik at bumait yung mga kinikilala nilang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga nung 1980s, di ba, mayroong pelikula, The Gods Must Be Crazy. Yung kanilang mga Diyos-Diyosan may topak minsan. Yun, natatandaan nyo yung pelikulang yan. Kaya nga mga kapanalig, nagkakaroon ng mga paghahandog ng mga pag-aalay. Because people believe their gods get hungry or angry. Pero sa panahon, no, ng ating pananampalatayang Kristiyano, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo na iba, our God does not need to be fed. He is the one who feeds. Siya ang Diyos na hindi natin nahandugan. Siya ang Diyos na nagpakain sa atin, nagpapakain sa atin, at naghandog para sa atin. He is not hungry for our food. He is not hungry for our heart. He is slow to anger, rich and mercy, at sa sobrang pagmamahal niya, siya pa ang naging pagkain na ibinibigay niya sa atin, sa anyo ng tinapay at sa anyo ng alak, ang kanyang katawan at dugo. Hindi niya kailangang suhulan, hindi natin siya kailangan suhulan para bumait. And if He's crazy, our God is crazy, it's only because He loves us that much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ultimate offering, no? Bakit? Sapagkat mismong ang kanyang katawan ang ibinigay niya para sa atin. Ang Diyos Ama ang nagbigay ng handog, at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Himself is the offering. Siya ang kordero, siya ang pari, siya rin ang altar. At tuwing misa, doon sa Kalbaryo, ito ay nagiging present. Not a new sacrifice, but the same one. Now, unbloody, but real and eternal. Ang bawat isa sa atin ay may isang atang. No? Hindi para may handog, hindi para magpakabait ang Diyos, yung atang sa Ilocano handog no? Kundi para ipakita niya kung gaano siya kabait sa atin. At dito makikita natin the Eucharist, God's feminine side. Ano yon? Kapag mahal tayo ng nanay natin, di ba? Sinasabi ng ating mga nanay, pinapakain tayo, halika na anak, kain ka na dito, anak, kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo, eto, baon mo, baka magutom ka. That's how love speaks, love prepares, love feeds. The Eucharist is not us feeding God, it is God feeding us. And in that moment, Jesus becomes like a tender, loving mother, gentle, nourishing, anticipating our needs, offering Himself even when we don't understand. Have you noticed, mga kapanalig? The Eucharist is filled with motherly
tenderness, preparing, feeding, and saying, "Come and eat." Drawing near when we're tired, broken, or hungry for something we can't even name. Jesus is like that. He is divine love. Both strong and tender, both shepherd and mother, both king and bread. The world is still hungry. At ito ang isang katotohanan. Si Jesus ang ating pagkain na nagbibigay buhay. Alam nyo, ang ganda-ganda ng aking sinishare sa inyo. Ito po'y isang pagninilay na inihanda ng ating mahal at ginagalang na Reverend Father Elizar Ralphi Ichon, ang kura paroko ng Holy Cross Parish, Alcala, Pangasinan. The God who feeds, not the God who gets fed. Ang sarap nitong ipagpatuloy, pero unfortunately, hindi ho sapat ang ating oras, kaya hanggang sa mga susunod po nating programa every Sunday alas 2 po ng hapon, antabayanan nyo pong lagi ang programang Apolohetica at pakishare po yung ating programa sa ating himpilan DCRB, yung ating Facebook Live dyan. I-share nyo po para ma-spread natin ang ating pananampalataya. Salamat po kay Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya, kay Brother Senior Police Sergeant Master Sergeant pala, Eric Castillo ng Caloocan, siyempre kay Sister Purisima Arsiaga ng Italia, at ganoon din po kay Kapitana Evelyn Tan Arago na nagbabakasyon pa sa Estados Unidos. Yan po yung ating mga supporter sa ating mga apostolate and mission. Salamat po, hanggang sa susunod na ating pagpoprograma. Ako po si Brother Marco Evangelista nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Ave Maria.